Pag-usapan po natin at bigyan natin ng reaksyon itong mga sinasabi ni Jam Magno para po magkaroon ng ibang insight or makarinig ng ibang opinion ng mga tao dahil kung hindi, baka sila lang ang paniwalaan ng mga tao. Kapag meron po tayong pwedeng punahin or bigyan ng reaksyon, gawin po natin para po tayong mga tao ay hindi nakukondisyon or nakukulong sa limitadong pananaw or opinion. Mag-uusap nga tayo ng masinsinan tungkol sa mga pangako ng dalawang presidente na mahal ko. Si PRRD na nga ako nung pag-upo niya bilang presidente sa 2016 that within 6 months, mawawala ang droga sa Pilipinas. Though alam natin na hindi naman nangyari, o may pagbabago, yes, sa termino niya, pero hindi talaga ito nangyari. At actually, bumalik ngayon with a vengeance, hindi po ba? At hindi niyo din po ba naintindihan na hindi ito nagawa ni PRRD dahil ang protektor ng mga drug lords sa Pilipinas ay kasama sa mga general na nasa PNP. True or false? Hindi ba ongoing ngayon ang investigasyon tungkol dyan? Paano naman kasi, no, na nangako nga ang presidente natin, pero kung yung mga tao sa ilalim niya, hindi naman nakikisali sa pangakong ito, paano kaya natin ito makukuha? Pero yun nga, ang presidente na talaga namang may ginagawa, laging napapasama. Katulad na rin yan ng pangako ni PBBM na gawing 20 pesos ang bigas. Pero kayo tong mga hindi nag-iisip na number 1, ang kawawa dito, actually, hindi yung nakakabili. Ang kawawa dito, kung talagang ngawang-ngawa kayo sa 20 pesos na bigas, ay ang mga magsasaka na nagsaka sa bigas na ito. Hindi po ba? Sige, ibigay na natin yung 20 pesos mong bigas para manahimik ka. Pero let's see, paano po napupunta ang bigas from the farmlands to the market? Hindi ba through the farm-to-market roads? Hindi po ba ito ginagamitan ng langis? Pag-uusapan natin ang langis, bumababa ang presyo ng langis? 2 pesos na lang ba kada litro ang langis? Dahil nga sa awayan ng mga banyaga na hindi naman kasama ang Pilipinas pero tayo ang nadadamay. Sige nga, halos ipamigay na lang yung palay ng mga magsasaka. Hindi ho ba si PBBM ang nagpawala ng utang ng mga magsasaka na bilyon-bilyon? Diba? Isa yon sa mga ginawa niya. Pangalawang ginawa niya ay ang atasan, ang Congress sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez na hanapin ang mga malalaking rice smugglers, gawa ng bagong batas at ipampadlock ang mga malalaki na mga warehouses dahil tumataas ang presyo ng bigas just because langis, presyo sa merkado dahil sa mga corrupt na mga opisyal, kasi alam naman natin na may corrupt at may hindi corrupt, and number 4 sa mga gahaman na mukhang pera ng mga negosyante. Guys naman, let's be practical, no? If we will look at promises at face value, you will really live a very sad life. Pero, if gagawa ka ng paraan at hindi lang isa ang iyong source of income, hindi ka talaga magre-reklamo kung ilan na ang mabibili sa 100 pesos mo kung kilo lang ng bigas ang pinag-uusapan. Pero yun nga, di ba? Hindi kasi talaga to dapat kasalanan ng presidente lang. It is a unified effort ng buong Pilipinas. Yep, kasama kang nagre-reklamo. Kasi dapat yung nagre-reklamo ka, alamin mo kaya kung may malalaking warehouse sa area mo. At siguraduhin mo yung mga malalaking warehouse na yan, hindi nagtatago ng bigas at nag-hoard. Sige nga, dun ka kaya kumato at hanapin mo yung 20 pesos mong bigas nang hindi ka nakakasagasa ng mga magsasaka na di ba dapat yun ang pinoprotektahan? Sige, gamitan mo ng logic at math and we'll see what you come up. Or, you listen to what I have to say. Why don't you look for another source of income? Imbes na nasa TikTok ka nagko-comment ng kung ano-ano at hindi mo ginagamit ang kokote mo para maghanap ng pera. Yung na-pick up ko po kay Jam Magno sa mga sinabi niya, in my opinion, ay nagagaslight po yung mga tao, yung mga Pilipino na nagbo-voice out, naghahanap ng accountability, nagagaslight po sila. Na parang tila ba sila pa yung may kasalanan, Na imbes na hanapan ng accountability at katuparan yung mga nangako sa mga pangako nila, parang ang may kasalanan pa po ngayon ay yung mga nag-aabang sa katuparan ng pangako, no? So bakit hindi nila hanapan ng matino, malinaw at naiintindihang plano yung mga nangako? Bakit parang kasalanan pa ng mga tao na nag-iintay sa katuparan, Kasi unang-una, pinapasweldo natin sila. Kapag tayo nag-voice out at naghanap ng katuparan ng mga pangako, karapatan natin yon dahil tayo po ang nagpapasweldo sa kanila sa tax po ng bayan, Pero yung tono ng pananalita ni Jam Magno, narinig niyo naman yung mga sinabi niya. Ako personally, yung nararamdaman ko habang pinapakinggan ko siya, parang pinapalabas na wala tayong alam. Wala tayong karapatan kasi hindi tayo nakakaintindi
Yun po yung aking naramdaman nung pinapakinggan ko yon. Nasabi pa niya na maghanap ng pagkakakitaan or siguro trabaho para siguro lumaki yung kita at nang maka-cope up, no, makasunod sa taas ng presyo ng mga bilihin. Yun po yung na-pick up ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n na yung nangyayari ngayon. Imbes na hanapan ng accountability, katuparan sa pangako, maayos na plano, ginagawa pang magmukhang may kasalanan yung mga tao na nagpapasweldo sa kanila. Sa kanya na mismo nang galing kung bakit hindi natupad yung 3 to 6 months. Dahil daw, mga general pa daw po ang protector. Ano palang silbi ng Intel Fund, no? Bakit hindi nalaman yon? Ngayon pa sa time ni BBM, nalaman ng mga big time, high-ranking official ng PNP ang involved. At alam nyo na, no? So, alam naman natin pare-pareho Bakit hindi inuna yung mga dapat unahin? Ang inuna kasi, nung nakaraang admin, ay yung mga street level. Ang daming namatay sa EGK. Ang daming kaso ng summary execution ng riding in tandem. Siya mismo nagsabi, sa bibig niya mismo lumabas, na hindi naubos, hindi nawala at bumalik pa nga. Dahil, sabi niya, mga polis pa daw kasi ang protector. So, sayang lang yung mga sinasabi niyong collateral damage. Namatay sila. Ang dami pong inosente na nadamay. And then, dito naman sa issue ng bigas, kasalanan. Mukhang kasalanan pa nga ng mga naghahanap ng katuparan ng pangakong yan. Halos 2 taon na, pero hindi naman po bumababa ang presyo. Tumataas pa nga. Sabi ko nga, okay lang na hindi matupad, wag lang hayaang tumaas ng tumaas. Ngayon, kung sasabihin ni Jam Magno na may mga hoarder, or may kung ano-anong ginagawa, mga illegal na aktibidades, kaya tumataas ang presyo ng bigas, ano palang silbi ng Intel Fund, di ba? May Intel Fund para masawa tayo mga yan, para masupil or ma-prevent yung mga yan sa paggawa ng ganyan. Pero, ilang beses nang tumaas ang presyo ng mga bilihin at ng mga bigas, sibuyas, asukal, bigas, katanggap-tanggap pa ba yun? Hindi na. Di bali sana kung isa lang halos lahat Kahit mga gamit sa school tumataas, no? May hoarder din ba sa mga gamit sa school? Lahat no? Tsaka dapat hindi niya sinisisi yung nangyayaring gulo sa ibang bansa. Kaya daw tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi natin kontrolado yun Kaya nga may kakayahang gumawa ng policies at may kakayahang mag-implement ng mga policies and mag-implement ng batas, no? Yung law enforcer natin para matugunan yung mga pangangailangan, ma-prevent ang dapat ma-prevent. Mag-focus dun sa mga kayang kontrolin, hindi dun sa mga gulo sa ibang bansa. Huwag gawing dahilan yon. Hindi natin kontrolado yun no? Kung matapos man yung gulo sa isang lugar, sa ibang bansa, maring may sumunod na another gulo. So, ganoon na lang ba tayo? Nag-intay tayo na matigil yung gulo, saka tayo makakatamasa ng murang bilihin, murang gasolina, ganun ba yon? Hintayin natin yung mga kaguluhan na tumigil. And dun sa sinasabi ni Jam Magno na kawawa ang mga magsasaka dahil kapag pinababa ang presyo ng bigas, ang mga magsasaka ang magsasuffer. Hindi po totoo yan. Kasi nung time ni Pinoy, mataas ang presyo ng palay, mababa ang presyo ng bigas. So, win-win, no? Kumikita ang mga magsasaka, na-enjoy ng mga consumer ang murang bilihin. Uulitin ko, nung time ni Pinoy, mataas ang presyo ng palay, mura ang presyo ng bigas, mababa ang presyo ng bigas. So, pareho pong nakikinabang. Kaya, kasi nagagawa Kaya dito pumapasok yung plano, yung plataforma, no? Ano bang plano? Meron ba? Last time I check, ito po yung sabi ng DA. Ayun, basahin nyo na lang po. Galing yan sa balita. And then sabi pa, hindi uma-attend ng mga meeting sa Department of Agriculture, no? So, kung wala talagang plano, talagang may magsasuffer dyan. Kapag binaba ang presyo ng bigas, magsasuffer ang mga magsasaka dahil hindi nila pwedeng ibaba ang presyo ng palay. Sila yung malulugi. Kung walang plano, ganyan ang mangyayari. Pero kung may matino, comprehensible na plano, no, noon pa napababa ang bigas kahit hindi pinapababa ang presyo ng palay, no? So wala magdadalawang taon na at baka umabot pa ng katapusan ng term ay hindi na matupad yan at lalo pang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Mag-focus sa mga bagay na kayang kontrolin. Huwag gawing palusot yung mga nangyayari sa ibang bansa or yung mga kung ano-ano pa dyan. Kasi kapag nagpaliwanag, nagpalusot, hinanapan ng justification or yun na nga, palusot, lalabas lang na weak, no? Lalabas lang na ineffective, incompetent yung mga pinuno natin ngayon, no? So, hindi niya pinagmumukhang magaling. Ginagawa niya ng excuse yung mga idol niya, 'di ba? Hindi effective, hindi natutupad ang mga pangako, kaya puro palusot na lang ngayon, 'di
'di ba? At ang nagmumukhang may kasalanan para sa akin, pinagmumukha niyang may kasalanan, no? At hindi nakakaintindi ay yung mga tao, yung mga Pilipino, nagagaslight po, no? Yung mga Pilipino na nagpapasweldo sa mga binoto nila, no? Yan po yung aking pagkakaintindi sa mga inilabas niya sa bibig niya. At gumamit siya ng mga salitang hindi katanggap-tanggap pa, na parang ininsulto pa yung mga tao, na minaliit pa yung intellectual capacity ng mga tao, no? Paano kaya kung after ng termino ng mga mahal niya, ng mga binoto niya, ay mas lalong tumaas yung presyo ng mga bilihin at mas lalong lumala ang kahirapan? Kasalanan pa rin kaya natin? Tayo pa rin kaya hindi makaintindi? At this point, siguro hindi na kasi magdadalawang taon na eh. Pero wala, ganyan talaga sila, no? Hahanap at hahanap ng palusot kasi ayaw nilang tanggapin yung mga pagkakamali siguro or pagiging incompetent ng mga idol nila. Ano pong masasabi nyo sa mga sinabi ko sa inyo, mga binahagi ko? Sumasang-ayon po ba kayo kay Jam Magno? Or sumasang-ayon kayo sa mga sinabi ko? Lagay nyo lang po sa comment section below at pakilike po ng video natin. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat!